Magandang araw mga kabi. So for today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapati natin. So yun nga, nag-itlog na yung dalawa natin. Ayan, so lalagyan na lang natin mamaya ng sapin yung itlog. Ayan, kasi kapag ka nandun sa sulok na yun, ayan, nakita nyo, nakaupo yung kalapati natin. Kahit na kunin niya ng kunin yung itlog niya, bumabalik lang din doon. Ayan o, pansinin nyo, ayan. So gumugulong lang din doon. Alato, hindi mapipisa to pagka ganito nangyari. Ayan o, nakita nyo siguro. So ayusin na lang natin mamaya to. At alam mangyayari dito kapag ganyan ang nangyari. So yan yung hirap kapag ala tayo dito, hindi natin matutukan yung mga kalapate natin. So isa pa nating bad news mga kabi, yung isa natin na kalapate. So yung isa natin na kalapate, alam si Milya itlog. So yung isang pares, pakita ko sa inyo mga kabi. So mamaya naawa na ako dito sa choco natin. Ayos ang ayos sa itlog. At gumugulong lang. So kauwi ko lang kasi mga kabi, at galing ako sa trabaho. So ngayon, ayusin natin mamaya yung itlogan nila. So pakita ko lang sa inyo. Ito pala yung mga pinapaamo ko na kalapate. Ito, mga pang-stock lang to, yung dalawa na to. Ayan, yung dalawa na yung pang-stock. Tapos yung dalawang puti na to, yung pinapaamo ko yan. Ayan, nakita nyo. Ayan, dumadapo na. Dadapo sa atin yan. Ayan o. Ayan o. Ganyan lang tayo magpaamo ng kalapate. Nakita nyo, ayan o. So napakailap nung dalawa na yan. Kung alam nyo lang mga kabi, talagang mailap na mailap sa tao yung dalawang puti na yan. Ayan. So ngayon medyo maamo na. So bali ang ginawa ko rito mga kabi, tuwing hapon nga lang pinapakain. Ito. So tapos pag nagpakain tayo, andito hawak-hawak natin yung kainan. Dito sila kumakain. So napipilitan sila ngayon na lumapit sa atin at aamo nga to mga kabi. Tapos kung minsan gagawin nyo, pwede nyong gawin yung pagkain sa kamay nyo mismo, papatuka para umamo ng husto yung mga kalapate nyo. Tapos habang tumutuka sila, halimbawa nandito yung patuka nyo, hihipu-hipuin nyo habang kumakain para umamo ng husto. Kapag kasi hindi nyo ginawa yung mga ganyan, na mananatili nga na mailap yung kalapate nyo. So ayan. So meron kasing mga kalapate talaga na likas sa kanila yung pagiging mailap. Yung kumbaga malayo ka pa lang lumilipad na, o yung talagang ayaw lumapit sa tao, mailap sa tao. So merong mga kalapate na ganyan. Kaya kumbaga nag-e-effort tayo para umamo yung kalapate natin. So sabi ko nga sa inyo, yung kalapate hindi mag-a-adjust sa inyo yan. Kayo dapat na mag-a-adjust kasi mas matalino kayo sa kalapate. Alangan namang yung kalapate pag-a-adjustin nyo, kasi yung kalapate bigyan nyo ng puro bigas lang yan, puro bigas lang kakainin yan. So kayo ang bumibili ng patuka ng kalapate, kayo talaga mag-a-adjust kung ano yung binibigay nyo, yun lang ang kakainin ng kalapate nyo, o yun lang yung makukonsume nila. So talagang yung may-ari ang nag-a-adjust. So hindi totoo yung sinasabi nila na yung kalapate dapat na mag-adjust. So para sa akin lang to mga kabi, isipin nyo na lang kung sino mas matalino sa inyo ng kalapate nyo, kayo ba o yung kalapate nyo. So di ba, tao talaga nag-a-adjust, hindi yung mga alaga natin. So tinuturuan lang natin, pero hindi yung kalapate ang pinag-a-adjust natin, tayo mismo na nag-aalaga o yung may-ari. So kapag kasi ang binigay nyo, bigyan nyo lang ng puro bigas yan, puro bigas lang kakainin yan. So yun yung sinasabi ko mga kabi, na talagang tao yung nag-a-adjust sa pag-aalaga ng kalapate. So yung may-ari, ayan. Ito yung young bird natin no. Ito yung mga young bird natin ngayon So late na sila sa norte. Pang norte kasi to mga kabi, yung dalawa natin. Hindi nasuksukan, hindi na kasi kumasya yung BBC mga kabi. So tandem sana to ng BBC, kaso hindi nga kumasya yung ring ng BBC. So ganda pa naman ang papremyo sana sa BBC, kaso ganun nga. At sana makayanan lang nila yung norte, kasi late na nga sila sa norte. Siguro mga ilang buwan pa naman din na turuan to mga kabi, pero nakita nyo yan So bali breeding na kasi ng south. So yung kalapate natin norte pa lang. Ayan nakita nyo, wala pa. Siguro mga 2 weeks pa yan para maging kompleto yung haba ng pakpak nila. Ayan, nakita nyo siguro yung pakpak nila. So medyo na late to, late maturing, kumbaga na late sila ng pagtanda. Ayan, nakita nyo yung haba ng pakpak at balahibo nila, yung mga bagwis nila. So medyo maiksi sila sa edad nila. So siguro nasa 3 weeks old na kasi to mga kabi. So yung kapag ganito mga kabi, medyo mas mahaba pa rito ng bagya sana yung pakpak nila o yung bagwis nila. So kasi ako
nung tayo nag-aalaga ng kalapati noon, siguro mga 25 days, kumpleto na yung haba ng pakpak nung kalapati natin. Sakto nga nun, yung pinakabata natin na training sa club, 1 month lang mahigit, 1 month and 2 weeks lang ata yun, na isama na natin sa training sa club. So kasi tayo medyo maaga tayo nagpapakawala ng kalapati. Before 1 month old, yung ganito pala medyo mahaba rito ng bagya mga kabi, yung hindi pa kompleto yung haba pero mas mahaba dito ng bagya. Pinapakawala na natin, sinasanay na natin ng trapping, nakakawala na rin sila, kaya mabilis lumakas yung pakpak ng kalapati kapag ganun yung ginawa nyo. Tapos iwas pa sa overfly o yung kalapati nyo na nawawala nga o hindi nyo nababatcher, naiwasan pa yun. Kaya mas maganda kapag mas bata yung kalapati nyo, pahaba pa lang ng husto yung pakpak, pinapakawala na. So yun yung the best nga na pagte-training ng young bird. Ayan. So ito pala mga kabi yung kalapati natin. So ito kasi matanda na tong breeder natin na bluebar na to eh. So ilang beses na natin na-try na talagang wala talagang similya itong bluebar natin na to. So sayang. At siguro baka gawin na lang natin seater to. Ayan o. So yan yung isang tip ko pa pala sa mga newbie dito na halimbawa nakabili kayo ng baog na kalapati, pwede nyo namang mapakinabangan yan. Okay, mga matatanda ng kalapati sa inyo, yung mga champion na kalapati nyo kaso hindi na nagsisimilya, ang gawin nyo na lang seater. So kasi mag-iitlog naman yan, yung kahit na yung sahin nyo mag-iitlog yan kaso wala talagang similya. Kasi nga ganyan talaga kapag kabaog yung kalapati nyo o yung pinagpares nyo, baog yung isa ron sa kalapati nyo. Kahit na dalawang baog yung pagparisin nyo, mag-iitlog yan. Basta hindi lang bali yung o walang problema yung hen at hindi na nakakapag-itlog talaga. So kahit na pareha silang baog at nag-iitlog, pwede nyo gawing seater. Ayan. So tip ko yan sa mga newbie o kahit dun sa mga matatandang fancier na hindi pa nakakalam ng technique na yan. So pwede nyo gawin yan, pwede nyo gawin sweater kahit na matanda na yung kalapate nyo. So mas mainam kasi kapag matanda rin yung seater kasi sanay na nga sila na magsubo. So ito malapit na rin siguro mag-itlog to mga kabi. Ayan o. So medyo na-late lang to siguro dahil dito sa kak natin. Ayan kasi yung kak natin bigla nga naglugon. Bali kakalugon lang neto, naglugon ulit. Ayan, nakita nyo siguro itsura. Nagmukhang matanda na. Ayan, nawala ulit sa kondisyon. Pero, i-re-recondition natin ulit yan para makapag-itlog na nga to yung, yung hen natin. Ito yung isa natin. Ayan, no? So, dalawa na rin itlog neto, no? Dalawa na rin itlog neto, mga kabi. Ayan, no? So, pares pa silang namimisa. So, baka ang gawin ko dito, mga kabi, yung itlog neto, ilipat ko nga dito para maging seater. Ayan. Ayan, gagawin na lang natin seater to. Pero gusto ko sanang gamitin to yung hen natin. Kung sakali. Maganda kasi to. Ito yung nag-iisang anak nga ng choco na kalapate na namatay natin na kalapate. So yun nga mga kabi, hanggang dito na lang yung video natin. At yun nga yung update natin ngayong araw sa mga kalapate natin.